Naniniwala ang isang political analyst na madaling makalulusot sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte para matransmit ito sa Senado. Tingin naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa, matagal nang planado ang impeachment move laban kay VP Sara. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. I am expecting for the worst. I am expecting for the worst. Meaning, magkakaroon talaga ng impeachment. Yan ang paniniwala ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng dalawang impeachment complaints na hinihain laban kay Vice President Sara Duterte. Tingin ni de la Rosa, front lang ang issue sa maanumalya umanong paggasta sa confidential funds ng Office of the Vice President. From the very beginning, kahit harap siya o hindi, nakaplano na yung impeachment na yan. Nakaplano na yan. Hindi man yan mag-imbestiga kung walang balak na impeachment. Lukuhin nila yung pagong. Noon na nang nag-leak ang text message ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga mambabatas na nagsasabing huwag ituloy ang impeachment dahil wala itong magagawang mabuti sa bansa. Pero hindi kumbinsido rito ang senador. Words must be compensated with action. Dapat hindi lang hanggang text. Dapat may action talaga. So bakit siya nag-text doon sa mga lawmakers? Meaning, may control siya doon sa mga lawmakers na yan. Kung si UP Law Professor Dante Gatmay ang tatanungin kung sa boto ng mga kongresista ang pag-uusapan, kitang-kita na sa asta ng mga mambabatas ang sagot. Malamang nakuha na ng boto ng administration yung para umusad sa Senado. In other words, may impeach talaga yan. Pag makakuha sila ng 1/3 ng votes ng House, diretso na yan sa Senado for the trial. Kung sa Senado ang pag-uusapan, mahirap pa niya ngayon na magsalita sa kalalabasan ng boto ng mga senador. Kung may posisyon lahat ng tao dyan eh. Kasi di ba potentially they can seek higher office. At kung sa tingin nila malakas pa rin yung Vice President, kakampiyan sa Vice President, probably find her not guilty. Sa Senado, 2/3 o 16 ang dapat na makuhang boto para mapatalsik sa pwesto ang isang government official. Pero nang matanong si Senador de la Rosa kung ano ang standing na posibleng boto ng mga senador, tumanggi siyang magsalita rito. Kung pagbabatayan ang usapin sa pagdagdag sa budget ng OVP, hindi bababa sa 8 senador ang sumusuporta kay VP Sara. Okay. Sobra pa. At least may nakita tayong objectivity on their part. Nakita tayong objectivity on their part. Baka maiba yan pagdating pag-discuss na sa articles of impeachment, no? Kilalang kalyado ng pamilya Duterte si Senador de la Rosa, pero tiniyak niya ang pakikinggan ang lahat ng panig. Nauna nang sinabi ni Senate President Francis Escudero na political decision ang pagboto sa impeachment trial, pero bilang presiding officer ay titiyaking magiging patas sa magkabilang panig. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.